Sumiklab din kagabi ang isa pang sunog sa Philippine General Hospital sa Maynila. Mahigit 100 pasyente ang inilikas. Live mula sa lungsod ng Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, maayos na ba ang lagay ng mga pasyente dyan sa PGH? Chester, mabuti nga't walang nasaktan sa mga pasyente ng PGH matapos sumiklab ang sunog kagabi. Lahat nga sila'y ligtas at nailipat na sa ibang kwarto. Nagmamadaling lumikas ang mga staff na ito ng Philippine General Hospital sa Maynila nang biglang sumiklab ang sunog pasado alas 11 kagabi. Sa eksklusibong video na ito na nakuha ng News 5, makikitang nagkakagulo ang ilang staff ng pagamutan habang tuloy ang mga bumbero sa pag-apula ng sunog. Agad inilikas ang mga pasyente ng PGH. Nagdala ang Philippine Red Cross ng 16 na heavy-duty fans para sa mga pasyente at pang-alis usok mula sa sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 140 pasyente ang inilikas. Lahat na ilipat na raw ng kwarto. Labis naman ang kaba ng mga kaanak ng ilang pasyente tulad ni Mary Grace. Kaopera lang sa ulo ng kanyang anak at saktong lumabas siya para bumili ng pagkain nang sumiklab ang sunog. Kinakabata sa iiyak na ako kasi ano mangyayari sa amin nito, ganun-ganun. Tapos yun, sa awa naman po ng Diyos, pagdating ko naman po doon, sinabihan naman kami ng mga nurse na okay na, pero pinaghanda na po pala sila na magligpit, mag-evacuate. Ang isa pang bantay ng pasyente rito sa PGH na si Sir Con, agad hinanap ang kanyang kaibigan na ka-opera lang din sa binti. Iniisip ko kung paano kami makakalabas ng ligtas. Iniisip ko kung paano sila makakatakbo, kung paano sila ilalabas. Patuloy pang iniimbestigahan ng naging mitya ng apoy pero ayon sa BFP, nagsimula ito sa isang dating x-ray room na meron umanong mga nakatambak na gamit. Naapula ang sunog bago maghating gabi. May konting renovation sila doon. Doon sa labas ng emergency room. Ngayon nadamay yung emergency room dahil sa pumasok yung usok kaya in-evacuate nila yung mga patients doon. Jester, nakausap nga natin kanina yung ilang security at medical personnel ng PGH at sinabi nila na balik operasyon na yung emergency room. Nitong Marso ay inilikas din yung ilang pasyente doon sa PGH matapos sumiklab pa rin ang isang sunog na nagmula naman doon sa audio-visual room ng pagamutan. Jester. Rainiel, yun nga, no? Alam naman natin ilang beses na itong nangyayari sa PGH. Meron bang naging paliwanag ang administration ng PGH so kung bakit ito paulit-ulit na nangyayari at meron na ba sila mga ginagawang pagbabago? Jester, sa pamunuan naman ng PGH, sinabi nila na may regular na check-up or maintenance na ginagawa doon sa kanilang mga medical equipment maging doon sa kanilang mga wiring. Nagkasunod-sunod lamang ito dahil daw sa iba't ibang circumstances na patuloy nga rin inaalam ngayon dahil nga sa mga nakausap din natin kanina, iba't iba rin yung bersyon kung saan nagsimula yung sunog. Pero ayon sa BFP ay sinisiguro nila na maayos yung wiring doon sa loob ng pagamutan. Chester. So usapin naman kaya Rainiel ang pagkakaroon ng tama o sapat na bilang ng mga fire extinguishers pati na rin fire exit. Kamusta naman ang PGH sa usaping yan? Maayos naman yung fire exits, maging yung bilang ng mga fire extinguisher doon nga sa loob ng pagamutan. Ang titingnan na lang natin ngayon, Jester, at hinihintay natin yung sagot ng ilang mga structural engineer ay kung gaano na ba yung estado nitong structural integrity ng pagamutan since nagkaroon na nga ng series ng sunog sa nakalipas na mga araw. Jester. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe